na race for? Hindi po. Kasama po namin yan doon sa People's Race. Kung ano yung tatakbuhin po ng RB, yun din po yung tatakbuhin ng MTB. So, pero sunod-sunod lang po namin bibitawan. Kasi mahirap po pag sabay-sabay, lalo na yung ganun karami. So, pareho-pareho po. Same po yung route ng road bike and then yung MTB. Gaano karami yung mga babae kasali? Yun po. Nandito rin po yung sa mga babae po. No, so, titingnan po natin. As of yesterday po, ang road bike women under 23 nasa 25. Ang road bike women open nasa 10. At saka yung sa MTB naman po, amateur girls 18 and under 3, saka MTB women 34. So ini-encourage po namin, hindi ko po alam dun sa organizer kung mag-aalaw po sila ng on-site registration on that day. So ito lang po yung so yung women po nasa lang po tayo, siguro mga 60. Baka ho ito pagsunodin na ho namin yung pagsamahin po namin yung RB under 23 at saka RB women na 36. Tapos dito naman po sa MTB amateur girls at saka MTB women open nasa 37. So nasa po sa 70 plus po yung women riders natin na tatakbo sa Larga. Sir Gary, may preview ba tayong maibibigay sa mga natin? Yes po. Apo. Sa premyo po, no, meron pong medals, may trophies po na bibigay, at saka may cash prize po. For the information of everybody po, wala po itong entry fee. Yung Larga Pilipinas, libre po ito, kaya ganun karami po yung nag-entry. So, meron po, kasi may sinabi naman po ang sponsors, na yung Larga Pilipinas nga po, na meron pong cash prizes. Kasama ba rito yung nagpaparapol kayo ng Yes po. Yes po. Additional po yon. It's an additional picture po ng Larga Pilipinas. Magpaparapol po sila ng isang motorcycle, Yamaha motorcycle, sa sponsor po sa stage 1, saka isa rin po sa stage 2. Yes, dalawa po. Isa sa dalawang araw. Yes po. Dati po isa lang eh. Oo. Yun nga po, na parang nainganyo po ang Yamaha na gawin pong dalawa. Isa sa stage 1, isa sa stage 2. Thank you, Sir Gary. Yes po. Yes, questions? Okay. Muna. Maginintay natin si Kuya Snow. Good morning, Gaperas People's Taliba. Dr. Gary, Sir Gary pala. Sir, with the growing popularity nga ng Larga Pilipinas sa pamamagitan niya ng mga libreng entry na mga races natin, do you think dudumog ito ng ating, hindi lamang ng mga professional cyclists, kundi mga recreational and amateur cyclists, whether kung anong kategory ang sasalian dahil ito ay people's race? Yes, sir. As a matter of fact, sir, yung sa Larga Pilipinas, meron pong fun ride. Hindi ko po nabanggit pa po yun. No? So, yun po yun. In-encourage po namin lahat ng mga cycling enthusiasts, any category po. Any category, BMX, MTB, RB, or kahit po yung yung lavender na bike, pwede po silang sumali. On the first day po, sa November 29, meron po magiging fun ride. Libre po ito. May ibang ruta po sila na tatahakin. Mga more or less, mga less than 50 kilometers po ito. Kasi iikot rin po sila, papabalik po sa Nampikwan. So, yun po, yung tanong niyo, sir, malamang po, no, kilikin po ito ng mga cycling enthusiasts, lalo na meron po tayong kagaya po ninyo na ipinipicture na po ninyo na may mga karera kasi sa SOCMED, no, so yun po yung isang natin, kasama natin para po matangkilik po nga po itong cycling ng Larga Pilipinas. Isa pang question, linawin ko lang, mayroon ba kayo mga foreign cyclists na pupunta? Yes, sir. Yun po, hindi ko pa rin po nababanggit, kagaya nung sabi ni ma'am, ano mga teams at saka yung riders. Meron pong dalawang foreigner na nag-confirm po na lalaro, isa po sa 7-Eleven at isa sa Victoria Sports. Si Edgar Nieto, yung isa po sa Victoria Sports, at saka si Daniel Gold sa 7-Eleven po. Meron pa po ako nakita na list, pero hindi ko kasi siya kilala kung foreigner talaga siya o hindi. Parang Jeremy Brown ang pangalan po. Pero yung team niya hindi po kasi masyadong kilala. Pero sa Pro Elite po siya nag-ano. So hopefully tatlo po yan.
Meron pa isang Jeremy Brown po na hindi ko po alam kung first time ko po kasi ma-meet yung name na yan. Kasi medyo may konting pagliniw kasi the previous editions na nalaga na hindi matuloy-tuloy dahil sa sama ng panahon, supposedly pupunta yung mga isang buong foreign team, I think Malaysia yata. So sa mga susunod pa ng mga editions, depending na lang kung sa schedule nila, are you willing to accommodate din yung mga ating mga foreign cyclists natin, especially yung mga club teams? Yes po, sir. Unfortunately nga, hindi natuloy po yung Larga Pilipinas Northern Alps dahil nga po dun sa mga natural disasters. No? So, yung po, may mga future po na plans na po ang Larga Pilipinas. Ang sinasabi po ng organizer, so hindi ko pa po masasagot kung ano po yun, pero 2 to 3 races next year for 2026. As early as January, meron na po. No, so we will accommodate, no. So kung bibigyan po, magpaplanuhin po at sa mga schedule din po ng mga foreign teams, I think gusto nilang i-accommodate din yung mga foreign teams na sasali kung willing pong sumali yung mga foreign teams. Lastly, Sir Gary, kamusta naman ang suporta ng mga involved na LGUs when it comes sa coordination, and even si Sir Jeremy Cruz na mula sa basketball ay tumawid na rin sa cycling? Kasi pag sinabi Jeremy Cruz, isa sa mga inganga nating PBA stars na yun, but of course, is now giving back na rin sa isa pang sport na minahal. Thank you. Yes po. Yun nga po, gaya nung nasabi ko kanina, ang nag-encourage po sa amin na doon gawin po yung karera sa Nueva Ecija, sa Nambikuan. Kasi nagawa po, nakita po niya kasi yung sa Gimba at saka yung sa Palayan. Nueva Ecija din po yun. So sabi niya, why not dito sa atin? Kasi gusto nga rin po niya, sabi nga po sa inyo, si Sir Jerby sa basketball, pero gusto rin po niya, may mga ma-discover pa po na ibang atleta na galing po doon sa Nueva Ecija o sa specifically sa Nambikuan, Nueva Ecija, na gaya po niyang atleta sa ibang discipline or ibang field po ng sports. So yung sa LGU po, yesterday, we have the final coordination meeting. Nung morning po, nasa Nambikuan po kami. Very accommodating po sila. Lahat ng support po binigay nila. Sa Nambikuan po, magbibigay po sila, magsusupport po sila ng dalawang yung pick up po para sa MDR MC, para sa karera, at saka 3 ambulansya, tapos 2 mobile ng police na mag-spearhead po doon sa sa karera. And then sa San Jose naman po, in the afternoon, galing din kami doon. So nakausap po namin yung head ng MDR kasi unfortunately wala si Mayor na that time. Pero all-out support po sila. Yung sa bumbero, sa MDR po ng San Jose, sasalubungin na po kami from doon sa bandang Mayantok area. Yung paakyat na po doon po sasalubong yung MDR, yung ambulance, at saka yung sa spearhead, yung sa police din po nila. So madodoble po yung support po na manggagaling from the LGU dun from the start ng stage 2 to the finish po ng stage 2 sa San Jose Tarlac po, sa may sitio Bahag. So well coordinated, very supportive po ang mga LGUs po na pinuntahan namin. Tapos yung mga dadaanan po namin na mga LGUs, kino-coordinate na rin po, nakipag-coordinate na rin po kami sa provincial office ng Nueva Ecija and Tarlac. And then dun sa mga sa police provincial office din po, coordinated na po lahat yan. Hopefully, yun nga, with the weather forbids po, matutuloy po yung Larga Pilipinas last edition 2025 po. Okay, so sige, let's, Cherry, Chair Ramos, Pin.ph. Then si Snow, please join Doc Gary dun sa table. Sir Gary, good morning. Dito na rin lang si Snow. Yes, May sir. nabanggit si Snow kasi sa akin last week about one-on-one